Naramdaman mo na ba ang kiliti na hindi ka mapakali? Isang init sa mga paa na gumigising sa iyo sa gabi? O isang panghihina sa mga kamay na nagpaparamdam sa iyo na nawawalan ka ng kontrol? Ang mga tusok na parang kuryenteng karayom na tumatakbo sa iyong mga binti nang walang babala at ninanakaw ang iyong tulog? O baka nararamdaman mo na parang lumalakad ka sa koton o mas malala pa, sa mainit na uling? Kung may pamilyar sa iyo ang alinman dito, manatili ka sa akin. Hindi ka nag-iisa rito at higit sa lahat, hindi ito isang pangwakas na hatol. Marami ang iniisip na ang mga sintomas na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Isang hindi maiiwasang resulta ng diabetes o mga bagay na nangyayari at dapat matutunan na mabuhay kasama. Sinasabi nila sa'yo, sanayin mo na lang, uminom ng gamot sa sakit at ituloy ang buhay. Pero ang totoo, isang bagay na madalas na hindi pinapansin ay maaaring ipinapadala ng iyong katawan ang isang desperadong senyales ng tulong. Maaaring hindi mo napapansin ang susi na kailangan ng iyong sistema ng nerbiyos ng kagyat upang kumalma, muling mabuo, at muling gumana ng tama. Ako si Dr. Fernando Manalo at sa video na ito, ihahayag ko sa iyo kung ano ang koponan ng mga bitamina na kailangan ng iyong mga nerbiyos. Tutuon tayo sa isa sa partikular, isang bagay na gumagana bilang isang tabak na may dalawang talim at maaaring, kung hindi mo ito naiintindihan ng mabuti, maging sanhi ng iyong problema. Alamin kung paano maibabalik ng mga tamang sustansya sa tamang dosis ang kalidad ng buhay na nararapat sa iyo. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mahika, nag-uusap tayo tungkol sa agham at sa pagbibigay sa iyong katawan ng eksaktong kailangan nito upang gumaling. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pagtitiis at simulan ang pagkuha ng kontrol, simulan na natin. Bago ihayag ang mga detalye, mahalaga na maunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Isipin ang iyong sistema ng nerbiyos bilang mga kable ng kuryente sa isang malaking at komplikadong bahay. Ang iyong mga nerbiyos ay milyon-milyong kable na naglalakbay mula sa iyong utak at utak ng gulugod hanggang sa dulo ng iyong mga daliri, iyong mga paa, iyong mga organo, sa lahat ng dako. Upang gumana ng maayos ang bawat isa sa mga kable na iyon, kailangan nito ng takip na insulator, isang layer na proteksyon. Sa iyong mga nerbiyos, tinatawag itong myelin sheath. Isipin ito bilang plastic na bumabalot sa isang kable ng tanso. Tinitiyak ng takip na ito na ang senyales na elektrikal, ang impulse ng nerbiyos, ay naglalakbay ng mabilis at walang pagkaantala mula sa utak hanggang sa destinasyon nito. Kaya, ano ang neuropathia? Ito ang nangyayari kapag nasisira ang mga kable na ito. Gamit ang parehong pagtutulad, parang ang mga kable ay nalalagas ang balat. Ang myelin sheath ay nasisira, nawawala, nawawasak, at kapag nakalantad ang kable, ang senyales na elektrikal ay nagiging kaguluhan. Sa halip na isang malinaw na impulse, may mga short circuit. Ang mga short circuit na iyon ang nararamdaman mo bilang sakit, init, kiliti, at pamamanhid. Natatanggap ng iyong utak ang mga sirang senyales, purong static, at ininterpret ito ng kaya nito bilang mga abnormal na sensasyon na madalas na hindi matiis. Kung sumusulong ang pinsala, maaaring tuluyang maputol ang kable. Doon lumalabas ang pagkawala ng sensasyon at panghihina ng kalamnan dahil hindi na nakararating ang senyales sa destinasyon nito. Ang malaking tanong ay, ano ang sanhi ng pagkalagas ng balat ng mga kable na ito? Maraming sanhi. Ang pinakakilala ay ang diabetes, kung saan ang mataas na asukal sa dugo ay gumagana bilang isang nakakalawang na acid para sa mga nerbiyos. Pero hindi ito ang tanging. Ang sobrang alak, mga sakit na autoimmune, impeksyon at maging ang ilang gamot ay maaaring magdulot ng pinsalang ito. Pero may isang pangunahing sanhi, madalas na minamaliit, na siyang susi ng video na ito. Ang kakulangan sa mga partikular na sustansya. Ang iyong mga nerbiyos at lalo na ang myelin sheath ay hindi gawa sa hangin. Ito ay binubuo ng mga materyales na nakukuha ng iyong katawan mula sa pagkain. At kapag nawawala ang isang susi sa pabrika ng myelin, buong sistema ay gumuho. Dito pumapasok ang isang koponan ng mga bitamina na kilala bilang neurotropikong trio, ang mga bitamina B1, B6 at B12. Ang bitamina na tutuunan natin ngayon, ang sentro ng puzzle na ito ay ang bitamina B6, na kilala rin bilang pyridoxine. Maaaring inaasahan mo na pag-uusapan ko ang B12 na sikat at talagang mahalaga. At ipinapangako ko na pag-uusapan natin ito bilang superstar ng koponan. Pero ang B6 ay karapat-dapat sa sarili nitong pansin
dahil ang tungkulin nito ay natatangi at ang kawalan ng balanse nito, tulad ng nauna kong sinabi, ay isang tabak na may dalawang talim na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ang bitamina B6 ay, sa esensya, isang arkitekto at inhinyero para sa iyong sistema ng nerbiyos. Ano ba talaga ang ginagawa nito buod ko sa tatlong mahahalagang tungkulin? Una, ito ay kasamang tagalikha ng mga neurotransmitter. Isipin ang mga neurotransmitter bilang mga mensahero na nagdadala ng mga utos sa pagitan ng mga neuron. Ang serotonin para sa mood, ang dopamine para sa kasiyahan at paggalaw, at ang GABA para sa kalmado. Ang B6 ay kailangan para sa paggawa nito. Kung walang sapat na B6, ang produksyon ay nawawalan ng balanse, na hindi lamang nakakaapekto sa iyong mood, kundi maaari ring baguhin kung paano pinoproseso ng iyong mga nerbiyos ang sakit. Pangalawa, sinusuportahan nito ang kalusugan ng myelin sheath. Bagaman ang bitamina B12 ang walang dudang reyna sa pagbuo at pag-aayos ng myelin, ang B6 ay may papel din sa suporta. Ito ay kasali sa metabolismo ng taba at protina na siyang mga ladrilyo upang mapanatili ang layer na ito ng proteksyon. Ang kakulangan sa B6 ay nakakadagdag sa pagkalagas ng kable. Pangatlo, at ito ang susi, ito ay kasali sa produksyon ng enerhiya. Ang mga neuron ay mga selula na may mataas na pangangailangan sa enerhiya. Tinutulungan ng B6 na gawing gasolina ang mga sustansya. Kung kulang ito, parang sinusubukang patakbuhin ang isang sasakyang pangkarera gamit ang mababang kalidad na gasolina. Ang mga selulang nerbiyos ay nanghihina, nagiging hindi gumagana at sa paglipas ng panahon ay maaaring mamatay. Kaya, kapag kulang ka sa bitamina B6, inaatake mo ang iyong mga nerbiyos sa tatlong harapan, pinabago mo ang kanilang komunikasyon, pinahihina mo ang kanilang proteksyon, at pinuputol mo ang kanilang enerhiya. Ang resulta ay ang neuropatya. At dito tayo nakakarating sa isa sa pinakamahalagang at hindi gaanong kilalang punto sa lahat. Sa bitamina B6 ay may mapanganib na paradox. Parehong ang kakulangan at ang sobra nito ay maaaring magdulot ng peripheral neuropathy. Oo, tama ang binasa mo. Ang pag-inom ng sobrang bitamina B6 ay maaaring kasing pinsala sa iyong mga nerbiyos, tulad ng hindi pag-inom ng sapat. Ito ay tinatawag na neurotoxicity mula sa bitamina B6 at ang mga sintomas ay halos magkatulad sa kakulangan. Kiliti, init, pamamanhid, problema sa balanse at hirap sa paglalakad. Ito ay isang bagay na nakikita ko ng may nakakakilabot na dalas. Mga pasyente na sa pinakamabuting hangarin ay nagsimulang uminom ng maraming suplemento ng walang gabay. Ang regulatory agency ng Australia, halimbawa, ay kinailangang makialam sa pamamagitan ng pagbabawas sa pinakamataas na pinahihintulutang pang-araw-araw na dosis sa mga suplemento sa 100 ml at pag-uutos ng babala sa anumang produkto na may higit sa 10,000 DNA. Bakit? Dahil nakakita sila ng mga kaso ng neuropathy kahit sa mga dosis na dating itinuturing na ligtas. Sa Estados Unidos, ang ligtas na itaas na limit ay 100 mg bawat araw para sa mga matanda. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kaso ng isang babaeng 39 taong gulang. Nagsimulang makaramdam ng pagkasunog at electric shock sa mga binti pagkatapos uminom lamang ng 50 ml bawat araw sa loob ng 3 buwan, isang dosis na madalas lampasan ng maraming suplemento sa isang solong tableta. Sa kabutihang palad, nawala ang kanyang mga sintomas isang linggo pagkatapos itigil ang mga suplemento. Sa ibang mga kaso, ang pinsala ay maaaring mas matagal at ang paggaling, bagaman posible, ay maaaring mabagal at hindi kumpleto. Ang mensahe dito ay napakahalaga. Ang suplementasyon sa B6 ay hindi dapat gawin ng basta-basta. Hindi ito candy, ito ay isang substance na may malaking kapangyarihan para sa mabuti at para sa masama. Ang susi ay hindi ang higit pa, kundi ang balanse. At ang balanse na iyon ay nakukuha pangunahin sa pamamagitan ng pinakamabisang mapagkukunan na umiiral, ang pagkain. Ang pag-unawa kung bakit ito mahalaga ay kasing halaga ng pag-unawa kung ano ito. Bakit ka maaaring magkaroon ng kawalan ng balanse sa B6? Ang mga dahilan ay madalas na nakikita sa harap mismo ng mata, mga sanhi ng kakulangan sa bitamina B6. Isang mahina at processed na dieta, ang pinakahalata na sanhi. Kung ang iyong dieta ay batay sa pinong harina, asukal at ultra-processed na pagkain, malamang na mababa ang iyong pagkonsumo. Ang pagpoproseso ng pagkain ay sumisira sa mga bitamina. Ang edad. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng mga sustansya. Ang pag-inom ng alak. Ang alak ay magnanakaw ng mga bitamina B.
Nakakasagabal ito sa pagsipsip ng B6 at pinabilis ang pag-alis nito. Ilang partikular na kondisyong medikal, mga sakit tulad ng Crohn's, colitis o celiac na nakakaapekto sa bituka ay maaaring magdulot ng malubhang kakulangan. Gayon din ang mga sakit sa bato, mga gamot na magnanakaw ng B6. Ilang gamot para sa tuberculosis, epilepsy o Parkinson ay maaaring magpababa sa iyong antas ng B6. Mahalagang makipag-usap sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga gamot na ito. Kaya, ang unang panuntunan ay basahin ang buong label ng anumang suplemento at ang pangalawa, ang pinakamahalaga. Huwag kailanman magsimula ng mataas na dosis na regimen nang hindi kumukonsulta sa isang propesyonal na makakatala sa iyong tunay na pangangailangan. Ngayon na naunawaan mo ang kahalagahan at mga panganib ng B6, pumunta tayo sa aksyon. Iminumungkahi ko sa iyo ang isang malinaw at ligtas na plano sa 3 hakbang upang ibalik ang balanse. Hakbang 1 ang matalinong pagtukoy. Sukatin, huwag hulaan. Ang unang hakbang ay malaman kung nasaan ka. Ang mga bitamina B6, B12 at folate, B9, ay mahalaga upang mapanatili ito sa kontrol. Kung ito ay mataas, ito ay senyales na may mali sa iyong mga bitamina B. Kung pinaghihinalaan mo ang toxicity mula sa suplemento, ang daan ay malinaw. Itigil agad ang lahat ng naglalaman ng B6 at makipag-usap sa iyong doktor. Yung pinakamagandang pagsubok ay makita kung bumubuti ang iyong mga sintomas pagkatapos itigil ito. Hakbang 2, ang tamang dosis. Ito ay nagmumula sa pagkain, ang iyong natural na butika. Ito ang puso ng estratehiya. Ang pinakamabisang at ligtas na paraan upang makakuha ng bitamina B6 ay sa pamamagitan ng iba't ibang dieta. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit para sa karamihan ng mga matanda ay humigit kumulang 1.5 hanggang 2 mmol bawat araw, isang halagang madaling maabot sa pamamagitan ng pagkain. Narito ang iyong natural na botika ng bitamina B6. Mga malakas na mapagkukunan mula sa hayop. Ang atay ng baka, isda tulad ng salmon, sardinas at tuna ay pambihira. Ang dibdib ng manok at pabo ay payat at mayaman sa B6. Mga kaibigan mula sa gulay, ang abokado, spinach, broccoli at asparagus ay mahusay din. Mga maliit na kayamanan. Ang pistachio ay hari ng mga nuts sa B6. Ang buto ng sunflower at walnuts ay mahusay din. Sa mga legume, ang chickpeas ay isang kahangahangang mapagkukunan na may higit sa 1 mg bawat tasa. Mga buong butil. Pumili palagi ng brown rice, whole wheat bread at whole wheat pasta na pinapanatili ang B6 sa germ at bran. Ang layunin ay pagsamahin ang mga pagkaing ito. Ang ganitong dieta ay hindi lamang matutugunan ang iyong pangangailangan sa B6 ng ligtas, kundi magbibigay din ng nutrisyon sa iyong katawan sa libu-libong paraan pa. Hakbang 3, ang koponan ng suporta. Ang mga kasamang nagtutulungan sa B6. Ang B6 ay isang mahalagang manlalaro, pero hindi ito nanalo ng mag-isa. Kailangan nito ng koponan ng suporta. Bitamina B12, cobalamin. Ito ang malaking tagapagtanggol ng myelin. Ito ay talagang kailangan upang bumuo o mapanatili ang layer na iyon ng insulator ng mga nerbiyos. Ang kakulangan nito ay isang karaniwang sanhi ng neuropathia, lalo na sa mga vegan, matatanda at mga taong umiinom ng metformin para sa diabetes. Bitamina B1, thiamine. Ito ay mahalaga upang bigyan ng enerhiya ang mga neuron. Ang B1 at B6 ay nagtutulungan upang ang iyong mga nerbiyos ay magkaroon ng gasolina na kailangan nila, magnesium. Kung ang iyong mga nerbiyos ay sobrang excited, may kirot o spasm, ang magnesium ay iyong pinakamatalik na kaibigan. Ito ay gumagana bilang natural na pampakalma para sa sistema ng nerbiyos. Alpha-lipoic acid, ALA, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa lahat ng bahagi ng selulang nerbiyos. Ito ay lalong kapakipakinabang sa diabetic neuropathy, kung saan tinutulungan nitong neutralisahin ang oxidative damage at maaaring mapawi ang sakit, init at pamamanhid. Sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat na antas ng buong koponan na ito, nililikha mo ang perpektong kapaligiran upang ang iyong mga nerbiyos ay makapag-ayos. Gusto kong maging malinaw sa bagay na ito. Ang video na ito ay isang gabay upang bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain. Ang suplementasyon sa bitamina B6 ay dapat lamang isaalang-alang sa mga kaso ng kumpirmadong kakulangan at laging sa ilalim ng mahigpit na gabay ng isang propesyonal sa kalusugan. Kung tinutukoy ng iyong doktor na kailangan mo ng suplemento, may huling detalye. Ang pinakakaraniwang anyo ay ang pyridoxine hydrochloride, pero upang magamit ito ng katawan, ay dapat itong i-convert sa aktibong anyo na tinatawag na
Pyridoxal 5-phosphate, P5P. May ilang tao na hindi maganda ang conversion na ito. Sa mga kasong iyon, ang pag-inom ng malalaking dosis ng karaniwang anyo ay maaaring hindi kapakipakinabang. Kaya maraming eksperto ang mas gustong gamitin ng direkta ang aktibong anyo na 5P dahil maaaring gamitin ito agad ng katawan na binabawasan ang panganib. Ito ay isang opsyon na dapat mong talakayin sa iyong doktor. Tandaan, ang suplementasyon ay isang medikal na intervention, hindi isang libangan. Naglakbay tayo ng malayo. Nakita natin na ang neuropathia ay hindi isang hatol, kundi madalas ay isang kawalan ng balanse. Inilagay natin ang pansin sa bitamina B6, isang sustansya na may dalawang talim na nangangailangan ng respeto at balanse. Natutunan natin na ang susi ay hindi ang tumakbo sa botika para sa mga tableta, kundi ang maglakad patungo sa palengke at punuin ang ating basket ng totoong pagkain. Isda, manok, legum, saging, patatas, gulay. Ang tunay na paggaling ay nasa kalikasan. Ang solusyon upang pakalmahin ang iyong mga nerbiyos ay nasa iyong plato. Ang bitamina B6 sa tamang dosis na ibinibigay ng kalikasan at sinusuportahan ng koponan nito na B12, B1, magnesium at ALA ay maaaring magmarka ng isang bagong simula sa iyong buhay. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata at nagbigay sa iyo ng pag-asa, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang mga notification. Ang aking pangako ay bigyan ka ng impormasyon batay sa agham upang maging direktor ka ng iyong sariling kalusugan. At ngayon, gusto kong marinig ka. Mag-iwan ng komento. Nakaramdam ka na ba ng mga sintomas na ito? Alam mo ba ang tungkol sa toxicity ng bitamina B6? Ang iyong karanasan ay mahalaga at maaaring makatulong sa ibang tao. Upang higit pang malalim, inire-rekomenda ko na tingnan mo ngayon ang isa pang video na inihanda ko tungkol sa 3 pagkain na pinakamasama sa iyong mga nerbiyos. Ito ang perpektong karagdagan para sa ngayon. Ako si Dr. Fernando Manalo at tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Kunin ang kontrol.